Bini Aya, huling-huli sa kamera na kinikilig habang pinapanood maglaro ang PBA player na si Kylen Johnson. Parang ayoko ituloy itong content na to eh. Ang sakit eh. Ang sakit sa puso! Bini Aya! Bakit? Parang nadudurog ang puso ko. Why did you do that to me? You don't do that to me. Ang sakit, Aya! Ang sakit! Ang sakit, Aya! Ba't ganun, Aya? Aya! De, joke lang. Si Maloy talaga ang bias ko sa Bini. Si Maloy. Dati, si Mika. Pero, ayun, si Maloy na, si Maloy. Bias ko si Bini. Maloy! Maloy! Bang! Pantropiko, pantropiko. Oo, ang sarap ng kopi ko. Sira ulo. Anyway, going back, nausap-usapan ngayon sa social media kung may namamagitan nga ba kay Bini Aya Arceta at kay PBA player Kylen Johnson. Namamagitan, no? Namamagitan. May namamagitan ba? May namamagitan. Pero una sa lahat, sino nga ba si Bini Aya? At sino nga ba si Kylen Johnson? Si Aya Arceta ay miyembro ng isang P-pop group na Bini, isang Filipino girl group na itinatag ng ABS-CBN sa ilalim ng Star Hunt Academy at nagsimula ang kanilang karera noong taong 2020. Ang grupo ay kilala sa kanilang mga energetic performances at modernong musika na may impluwensya ng K-pop. Ang ilan sa mga sikat na kanta ng grupo ay Pantropiko, Salamin Salamin, Wag Muna Tayong Umuwi, Lagi at marami pang iba. Si Aya ay isa sa mga vocalist ng Bini at may partikular na kausayan sa pag-awit at pagsayaw. Matapos ang kaliwat kanan na sold-out concert, local and international, ang grupo ay mas patuloy na lumalakas sa industriya ng P-pop at patuloy na tinatangkilik ng kanilang mga fans na tinatawag nilang Blooms. I'm a Bloom. I'm a big Bloom fan. Salamin, salamin sa dingding na sanang pag-ibig. Fan talaga ako niyan, Bini. Ngayon, sino naman si Kylen Johnson? Si Kylen Johnson ay isang Pilipino-American na profesional na manlalaro ng basketball na kasalukuyang naglalaro bilang forward para sa Rain or Shine Elasto Painters sa Philippine Basketball Association. Ipinanganak siya noong Mayo 7, taong 1992 sa California, USA. Naglaro ito sa NCAA sa ilalim ng koponan ng Biola University bago tuluyan nakapasok sa professional league. Naging manlalaro din si Kylen sa ASEAN Basketball League at naging bahagi siya ng Chongson Kung Fu sa ABL noong 2017 hanggang 2018 bilang isang heritage import. Noong 2024, pumasok siya sa PBA Rookie at napili bilang ikapitong overall pick ng Rain or Shine Elasto Painters. Pumirma siya ng 3 taong kontrata at nagsimulang maglaro para sa koponan. Kamakailan naging usap-usapan ang pangalan ni Johnson dahil sa balitang nag-uugnay sa kanya kay Bini Aya. Ngunit pareho nilang pinili na maging pribado tungkol sa kanilang personal na buhay, kaya't hindi malinaw ang estado ng relasyon nilang dalawa. Ngayon, ano nga kaya ang namamagitan sa dalawa? Eto kasi in my own perspective, naging player din ako ng basketball. Maliit na liga lang naman. Mga interbarangay, player ako ng interbarangay, intertown, narating din ako ng regional meet. At eto again, ito in my own perspective lang. Ang babae, hindi manonood ng laro mo yan kung hindi interesado sa'yo. Oo! Hindi manonood dyan. Lalo ganyan, naka-live naman sa TV. Pwede naman sa TV manood. Ba't pupunta pa doon sa venue? Talagang may physical appearance eh. Kung hindi interesado sa yan, hindi yan pupunta doon. Tapos matitismis ka ba? Nako. Iba yan. Pag nag-effort siya na pumunta mismo sa laro mo, tayo na plus points agad yan, man. Ako, hindi ka pa nakakashoot. May puntos ka na. Nakaisa ka na agad. Kasi kasi ang babae, wala naman interest sa basketball yan eh. Unless, basketball player talaga. May mga babae naman na basketball player talaga na naglalaro. Manonood yan, pupunta yan ng court, manonood. Or kaya, may kuya, o tatay, or jowa, or naliligaw. Nakakainis! Nakakainis! Yan, pupunta yan. Pero yung para manood lang ng basketball, nang walang lagi may reason yan. Hindi yan pupunta nang walang panonoorin. Kaya ako, hindi ko masabi na wala lang to, magkaibigan lang yan. Hindi alam mo sa sarili mo, hindi, meron may something talaga eh. Kasi diba, sino bang pupuntahan yan dyan? Sino bang panonoorin yan dyan? Sino ba? Ang kakilala niya lang dyan. Si Kylen lang naman. Alam nga naman pumunta yan doon para kay Bobelga. Alam nga naman pumunta yan doon para kay coaching. Di ba? Punta ako doon, manonood ako ng laro ng Rain or Shine. Gusto ko mapanood si coaching kung paano mag-aalit ng live eh. Gano'n. Sino isa? Jimmy! Tama ka eh! Diba? Si Kylen lang ang kakilala niya dahil sila ay churchmate.
Put God in the center of your relationship. Churchmate na anong ganda. Ganda yung wala. Galing. I mean, di ba? Walang confirmation. Hindi natin masabi na may something. Pero hindi din natin masasabi na wala lang. Meron, ako personally. Meron yan. Pustahan tayo. Meron yan. Saka isa pa dito, no, yung interview kasi kay Kilan, no, tinanong siya about kay Bini Aya, tinanong ng reporter kung ano yung talagang nakamagitan sa kanila o ano ba sila, ano ba yung status nila. Alam mo yung sagutan ng Kilan, showbiz na showbiz eh. Showbiz! I met Aya sa our churchmate. She's a great person, but ang ganda na yung pwede kong sabihin, hindi ako pwede magsalita about sa personal life niya. So, simple ng tanong, man. Tanong anong nakamagitan sa inyo. Ang daling sabihin wala. Kapag wala naman talaga, hindi rin masagot na wala eh. Hindi rin niya masagot na meron. So, di ba? Diba? Madali kasing sabihin na wala lang. Hindi, wala lang yan. Ano na? Fan lang siguro talaga siya ng basketball. Diba? Ang daling sabihin ganun. Pero, hindi eh. Iba yung sagot eh. Diba? Ramdam mong alam niya kung bakit naandun si Bini Aya. Diba? Hindi siya nagulat man lang eh. Ha? Ibig sabihin, expected niya na sa game na yon, naandun si Bini Aya, pupunta si Bini Aya. Siguro, before pa lang, before game, magkausap na sila. Punta ka ba mamaya? O, kanunorin mo ba ko? Ayun. Walang gulat eh, no? Very halata eh, no? Halatang halata eh, di ba? Pero sa kabilang banda mga kaibigan, no? Dito sa issue, kung may namamagitan ba kay Bini Aya, at dito, kay PBA player na si Kilan Chongson, I think, in my own opinion, wala naman siguro masama kung may something sa kanila. I mean, they are both single, di ba? Single naman sila pareho. Maayos naman ang career nila parehas. Although may 7 years silang age gap, since si Aya is, I think, 25 lang, and si Kilan is 32. So may 7 years age gap sila, but I think it doesn't matter naman, no? I think hindi naman siya issue. So kung ano naman ang namamagitan sa kanila, I think wala namang masama doon. Since single nga sila, wala naman silang inaapakan na tao o nilalabag na batas, I think, why not? Diba? Why not? Saka, hindi naman siguro imposible na may love sila sa isa't isa. I mean, in terms of physical appearance, maganda si Aya, gwapings din naman to, si Kilan Chongson. Pareha silang may maayos na karir. Talented sila parehas, diba? So, this is not impossible na magkaroon sila ng something or ng feeling sa isa't isa or ma-in love sa isa't isa. Hindi naman siguro imposible yun. Diba? Sino ba naman kasing hindi may in love kay Bini Aya, diba? Napakaganda, napaka-talented na babae. Siyempre, sino ba namang hindi may in love din kay Kilan Chongson? Ito mo, gwapings. Puta na, walakas maglaro. Yummy. Diba? Yummy? Wala basketball player eh. Ayun na, iba talaga ang karisma ng basketball player. Yung pangit nga, pero magaling. Tayo na, pag pumasok ng court, gumagwapo eh. Diba? Makikita mo, ang gaganda ng girlfriend, ang gaganda ng asawa. Ito pa kaya, na pinanganak ng gwapings. Gwapings yung automatic. Diba? Pag hindi ba naman talaga nalaglag ang panty ng mga baby girls. Diba? Iba ang karisma ng basketball player. Alam niyo yan. Alam natin lahat yan. Iba. Sabi ko sa inyo, kahit pangit ka, pag magaling ka maglaro, talagang gagwapo ka sa paningin ng mga baby girls. Proven and tested yan mga kaibigan. Alam nyo na, practice lang mga chong. Practice makes perfect. Anyway, that's all for today. Next topic.